May nagwawala dahil ang pinakita ko daw na video ay putol-putol. Ang pinakita ko daw ay gawa-gawang kwento ko lamang, pinagdugtong-dugtong. Ito ang katotohanan, mga kababayan. Ang mga PDP laban po, pinapalayas na talaga doon sa kanilang ginawang motorcade. At ang sabi pa nga kay Sara, "Hoy Sara, lumayas kayo dito, huwag mo kaming idamay. Kung gusto mong sirain ang sarili mo, huwag mong idamay ang mga Pilipino." Totoo po yan. Mga kababayan, sinabi yan. Sabi nung iba dyan, sinungaling ka, di naman totoo yun. Wala naman kayong ebidensya. Ito, ebidensya natin. Hey Sara, Sara, alam namin kung ano yung mga ginagawa mo. Sara, alam namin yung stabilization mo. Sana iwasan mo na. Stabilization? Ano yung stabilization? Baka destabilization at yung status. Huwag mong pinag-aaway ang mga Pilipino. Kayo na bahala mga ka-GPnatics, dito lang ako ha. Yung mga bashers dyan, kaway-kaway. Ha? Kaway-kaway. Teka lang, maganda itong sinabi ni Michael Toller. DDS here, pero hindi na ngayon, naumpog kasi ako natauhan. Oy, salamat. Salamat sa Diyos. Natauhan ka, Sir Michael Toller. Panoorin nyo guys. Sinungaling daw ako eh. Nakita nyo naman, di ba? BBM. Yes po sa Pasig, mga ka-GPnatics. Ang sakit, di ba? Sinalubong mga kababayan. Poterio. Ang sakit sa bangs. Malot, good noon. Namiss ko mga live mo, Kabsat. Very busy lang, mag-relocate na kasi kami ang amo ko to Europe. Bye-bye. Hong Kong na. Okay. Good luck sa paglipat niya sa Europe. Mga kababayan, di ba? Ayan, walang pumapansin po sa kanila. Tuloy nyo, ang dami nila. Tapos wala ba lang. Just, dapat namili naman kayo ng lugar ninyo. Noy Alcancia, thank you. Hindi naman tayo para kay PBBM, para tayo sa bansa, para sa future ng mga kabataan, ng mga anak-anak natin. Sabi ni Rowena Aguilar, kahit kakampi kayo ng INC, marami pa rin Katolikong magpapabakigsak sa inyo, hindi natutulog ang Diyos. May katanungan ako dyan, guys. Hindi ba napapanood ng INC na may mga problema itong mga taong ito? Bakit kailangan sila pa rin ang i-endorso? Kaya ang katanungan, sabi ng iba, hindi kaya pera-pera na lang ang INC? Ayoko pa magsalita dyan. Kasi kung ikaw, iboboto mo yung mga mamamatay tao, parang sinabi mo na rin, mga ka-GPnatics, nakampi ka sa mga mamatay tao. Iglesia ka ni Kristo. Kahit sa namang relihiyon, 'di ba? Bawal ang pumatay. So ibig sabihin, pag ginampihan mo 'tong mga 'to, sila ay kinukonsenti mo, ganun ba 'yan? Ako nagtatanong lang, mga kababayan. Pera-pera, sabi ni Eddie Lennon.
dami nila, ang dami ng mga sasakyan nila. Pero walang pumapansin sa kanila, BBM lang. Mamaya, ma'am, Shapia Agapito. Hindi ko alam kung ano yung hinihingi mo eh. Aha. Tama. Tama, tumbok na tumbok mo. Thank you Pero yun ay opinion ko mga kababayan kasi marami kasi akong kamag-anak na INC pero yung chewing ko na isa na ministro kakampi ko. Yung pinsan ko kakampi ko pero marami pa rin mga kamag-anak na mga kalaban din. Nasa campus sila na iboboto raw nila yung mga wala sablay. Michael Pangan. Ang kulit ng MC, no? Vic Rodriguez, walang talo. Hindi ka na nga pinakikinggan dyan eh. Alam ko yung usapan na yan, Bishnu, kaya lang malawak yan guys eh. Kaya baka kasi makalagpas ako sa aking hangganan. Baka may masabi ako na hindi maganda. Kaya baka ayoko nang pag-usapan niya. Kilala ko yan si Angel Manalo. Yung sinasabi mo diyan yung Angel Manalo, 'di ba? Bishnu. Alam ko yung usapan na yan kasi ang tsuhin ko nga nagkukwento sa akin yan at alam mo dati akong INC. Oh. Ito yung video. Ito yung video. Wala na, kaya binabato pa rin sila ng mga t-shirt kahit BBM ang sinisigaw. Siguro, alam nyo, napansin ko yung pagbato nung nagbabato ng t-shirt galit. Diba? Hindi yun pagbato na, bigyan ko kayo t-shirt, hindi ganon. Parang para makaganti sila, diba, lumalakad yung convoy nila. Binabato ng t-shirt yung mga nagrarally, yung mga sumisigaw ng BBM para makaganti. Simpleng banat ba? Ayan Ang lakas ng PDP sigaw BBM. Alam ko rin Bishnu, kaya lang mahirap kasi, 'di ba? Maganda sana kung may titindig dito na magsasalita, okay lang sa akin. Kaya lang matinding usapin 'yan eh. Baka humarap tayo sa kaliwat kanang kaso at saka wala tayong hawak na lang. Kailangan kasi bukod sa tao magsasalita, meron tayong ebidensya, may supporting documents at may mga ibang tao pa na magpapatunay dun sa ating aligasyon. Laging naano sa kanya. Alagaan natin siya at laging sinubayaan ang mga tao. Hindi maganda kumikita sa kanya. Kailangan natin siya ipaglaban. Kailangan daw natin ipaglaban si PBBM. Malapit na po ang eleksyon. Ano po ang nasa isip natin ngayon? Siyempre, yung alyansa nandiyan na po. Pero sana po, votes ng kapatid. Gabayan at maglaban siya dahil siya lang talaga yung Pangulong. Marunong talaga siya umintindi lalo sa mga mahihirap. Nakakaunawa siya. Kaya kailangan natin siyang alagaan siya mabuti. Huwag natin pabayaan. At makajus siya talaga. Ang sarap naman pakinggan. Kaya tayo lagi Dios, iyak kayo dito. Ito ang tunay, kailangan alagaan, kailangan dahil siya lang ang
nakikinig sa ating mga kababayan. Oh, totoo naman yun. Bakit kanyo? Ang tatay nyo hindi po napagawa na bayaran ng mga utang ng mga magsasaka para sila po ay ganahan muli na sila po ay magtrabaho diyan po sa bukid at kagaya nga po nung naikwento ko dati. Yung isang tao kung wala daw si PBBM, sasabihin daw niya doon sa kanyang anak, wag mo na akong tularan, wag ka nang maging magsasaka. Ayaw ko. Pero nagbago daw ang isip niya nung si PBBM, mga kababayan, binayaran yung utang nila sa Land Bank. At least ngayon, magtatrabaho sila doon, pwede na silang medyo relax, wala na silang iisipin, di ba? Oh. At hindi sila magtatrabaho para sa utang, magtatrabaho na sila ngayon para sa kanilang sariling kita, para sa kanilang pamilya. Hindi na kagaya nung ginawa ni Diggs. Ano po, kayo naman po. Bakit po, Roberto kami. President Bongbong Marcos ang inyong sinusuportahan? BBM lang ang magbibigay ng pag-asa sa Pilipinas. Si BBM lang ang magbibigay ng kaunlaran sa Pilipinas. Si BBM lang lahat ang makakagawa dahil siya ang may puso. Siya ay ang nagtunay na nagmamahal sa mga Pilipino. Mahirap, mayaman, pantay-pantay. Sabi ni Mary Ann, nung si Dick Cardema ang nag-motorcade dito, walang pumansin. Tuta kasi ni Digong. Maiinis ako dyan, manggagamit din yan eh. Pero niya, ginawa niya pang ninong si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, ganun lang. Alam mo, may tanong po ako. Si Sara Duterte po panayambawat kay PBBM at sa mga kongresista kung ano-anong binabato mga paninira. Tapos po, siya po, hindi niya sinasagot ang mga akusasyon sa kanya na may matibay na ebidensya. Ano pong masasabi niyo doon? God bless kay Sara. Sara, alam namin kung ano yung mga ginagawa mo. Sara, alam namin yung stabilization mo. Sana iwasan mo na. Huwag mong pinag-aaway ang mga Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay mga taga-Pilipinas. Kung hindi mo mahal ang mga Pilipino, huwag mo kaming sisirain. Kung gusto mong sirain ang sarili mo, huwag mo kaming idamay. Good job, ate! Ang sarap! Mga kababayan, ang sarap maging Pilipino. Diyos ko, talagang nga tinamaan ang puso ko doon sa sinabi ni ate. Ramdam na ramdam, guys. Kung gusto mong sirain ang sarili mo, huwag mo kaming idamay. Ate, pa isa pa nga. Nira. Tapos po, siya po, hindi niya sinasagot ang mga akusasyon sa kanya na may matibay na ebidensya. Ano pong masasabi niyo doon? God bless kay Sara. Sara, alam namin kung ano yung mga ginagawa mo. Sara, alam namin yung stabilization mo. Sana iwasan mo na. Huwag mong pinag-aaway ang mga Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay mga taga-Pilipinas. Kung hindi mo mahal ang mga Pilipino, huwag mo kaming sisirain. Kung gusto mong sirain ang sarili mo, huwag mo kaming idamay. Ano masasabi niyo doon sa mga akusasyon sa kanya na hanggang ngayon hindi niya sinasagot? Dapat sagutin mo na, Sara. Yun ang pagbigyan mo ng pansin. Huwag kaming mga Pilipino. Sagutin mo ng tama kung ano yung akusa sa'yo. Dahil habang nananahimik ka, talagang tumatatak sa isip namin na pawang totoo yung mga haka-haka para sa'yo. Parang awa mo na sa aming mga Pilipino. Palayain mo kami. So, ibig sabihin, Coming from the heart, no, yung kanyang sinasabi, Ma'am Trexie. Talagang mararamdaman mo ako, nanginginig yung aking mga balahibo, oh. Nagtatayuan. Ibang klase ka, ate. Iba yung impact na binibigay mo, talagang ramdam mo talaga coming from the heart yung kanyang mga sinasabi. pabor kayo na ma-impeach si Sara Duterte? Yes! Gusto ko ma-impeach si Sara para matahimik ang Pilipinas. Thank you po, thank you. Hello ma'am, may tanong ako. Bakit po si VP Sara po, panayambanat niya kay BBM, mga kongresista, sa mga akusasyon niya kay BBM, pero siya na may matibay na ebidensya ay hindi man lang siya sumasagot
sa mga akusasyon sa kanya na may matibay na ebidensya. Anong masasabi niyo doon? Kaya nga po, di ba, diyan natin makikita ang presidente natin na kahit anong datikos sa kanya, talagang nananalig pa rin sa Panginoon. Hindi siya marunong lumaban kasi may hustisya. At saka Diyos na ang bahala. Yan ang lagi niyang inaano, di ba? Kahit may ebidensya siya o ano, hindi niya pwedeng ilabas pa. Kasi diyan nga makikita ang presidente na nakapabait, makatao, makaano talaga. At saka yun nga, yung sinasabi niya dito, may due process. Hindi siya yung tao na patay kung patay, hindi ba? Dinadaan sa proseso para binibigyan ng pagkakataon ng tao na may pagtanggol yung kanyang sarili. Yung si Digong, mga kababayan, kung tutusin, pwede naman na yun na madaliin ang buhay eh. Pero dinaan sa proseso, di ba? Kahit yan yung sinasabi nila mag-ama na yan, talagang hindi talaga yan sila. Yun lang ang masasabi ko. Dahil wala tayong nakuha kay Presidente na kung ano-anong mga masasamang salita. So ano pong masasabi mo kay BP Sara Duterte na hindi niya pa sinasagot ang mga akusasyon sa kanya tulad ng mga confidential fund? Yun na nga, kailangan talaga niyang sagutin ang lahat at pananagutan niya lahat ng mga ginawa niya. May mensahe ba kayo sa kanya? Sabi ni Sarah, wag niya daw ulit-ulitin yung confidential funds. Kasi nahihirapan po siyang sagutin. Wag niyo na pong ulit-ulitin. Nahihirapan po siya, sabi niya, wag niyo nang ulit-ulitin yan, tapos na yan. Nakapile na yung kaso niyan, may impeachment trial na nga eh. Nahihirapan si Sarah. Napatulan kayo sa bagay na yan kasi si Sarah walang may sagot. Huwag niyo nang ulit-ulitin yung confidential funds na yan. Baka masiraan lalo ng ulo. Sabi ni Del Nabillar, ano kaya ang pakiramdam ng PDP habang isinisigaw ang IBBM? Alam ko na, Ma'am Del Nabillar, yung sagot sa katanungan mo. Alam mo, galit sa dibdib. Bakit? Ang mga PDP, di ba? Ang kanilang plataforma, ipagtanggol si Sara. Di ba? Pigilan ang impeachment ni Sara. Malamang yung sinabi ko sa inyo kanina na nakita ko na naghahagis ng mga t-shirt, mga kababayan, yun ay paghagis sa muka ng mga sumisigaw ng BBM doon dahil makaganti man lang sila. BBM ka pa. Ganon, 'di ba? Pakain na raw si Sara sa lupa, doon na sila sa impyerno. Ang tagal nga eh, 'di ba? Edi Duterte lang kayo, Raisa May, walang problema 'yan. 'Di ba? Pero wala na kayong pag-asa. Sabi nga ng isang expert, hindi na kayo makakabalik sa pwesto. Asa pa kayo. 'Di ba? Ito pa, mga kababayan. At least napatunayan ko na. Totoo yung video, hindi ko gawa-gawa 'yon. 'Di ba? Meron pang ngayon. Meron pang tawag dito, may bonus pa. Dinasample lang kayo ni Ate. 'Di ba? Ito mga kababayan, pag-usapan naman natin. Sana 'yon, nawala.